Sa ating pong pagpapatuloy sa ating Sunday School, which I hope sana maging mas regular siya moving forward, tayo po ay nagtatalakay patungkol sa iba't ibang katangian or attributes ng ating Panginoon. At ginagawa natin ito hindi lang bilang isang paraan na aralin ang ating Diyos, ngunit sa atin pong pagtingin sa Kanya, ay ito ay ating talakayin, aralin, tunghayan na magdulot nawa ng ating patuloy na paghanga sa ating Panginoong Diyos upang sa ating paulit-ulit na pagtingin at paglinang pa sa mga katangian ng Diyos, magdulot ito sa atin ng mas lalo pang kaunawaan at gayon din ang pag-aalab sa ating mga apeksyon upang mas lalo nating mahalin ang ating Panginoon. Lagi nating tatandaan as we are going one by one sa iba't ibang attributes o katangian ng Diyos, hindi lamang niya ito ipinamamalas sa atin kasi kasama yun sa kanyang layunin, ang kanyang ipamalas ang kanyang katangian o mga katangian. Ngunit ang kanyang mga katangiang ito na kanyang sinus-showcase ay kanya ring ipinararanas sa atin. We all have the experience of every attributes of our Lord God. Kaya nga sa ating pagtalakay ng mga bagay na ito isa-isa, kasama rito ay yung ating pagiging mapagpasalamat na tayo man ay nakakatanggap ng biyaya na maranasan ang iba't ibang katangian ng ating Panginoon. Which goes to show that God indeed, through His Son, Jesus Christ, ay nagtaguyod ng pakikisama niya sa atin. Otherwise, wala tayong magiging tunay na pagkilala sa ating Diyos kung tayo ay kaaway pa din niya. Tayo sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang persona, ginawa sa krus at muling pagkabuhay, ay naipagkasundo sa Diyos. Yan ay isa sa mga pangunahing paksa ng Romans chapter 5. And in so doing, we have now the capacity by God's grace only na makilala pa siyang mas malalim. Sa ating session ngayon, ang ating naman pong titingnan na katangian ng ating Panginoon ay yung kanyang immutability. Kaya ating tawagin ang ating pong session ngayon, the God who does not change. Ang Diyos na hindi nagbabago. Yung salitang immutability ay nanggaling po sa kanyang etymolohiya. Etymolohiya or etymology meaning the origin of words. Sa mga salita kung wari, ang im ay ibig sabihin no, wala. Pag sinabi nating mutate, yun po ay pagbabago. To mutate is to change. Kaya nga sa X-Men, kung alam niyo X-Men, ang tawag sa mga characters doon ay mga mutants. May mga pagbabago na naganap sa kanya. Tapos yung word na ability ay kapasidad. Sa madaling salita, pag sinabi nating immutability, ang Diyos ay walang kapasidad na magbago. He has no ability to change. Kaya nga the God who does not change. Sa Tagalog, ito po ay ang kalikasan ng Diyos ay hindi nagbabago o ang hindi nagbabagong kalikasan ng ating Panginoon. Ano ba ang kahulugan niya? Ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos or immutability ay nangangahulugang ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang esensya, karakter, mga layunin, mga pangako, karunungan o mga pasya. Siya ay walang hanggan at nananatiling pareho magpakailanman. Hindi tulad ng mga nilalang, hindi tulad natin, na patuloy na nagbabago, lumalago, humihina, natututo, nakakalimot at nabubulok. Ang Diyos ay nananatiling ganap or perfect at hindi nababago magpakailanman. So mahalaga na ating talakayin at ating linawin na pagdating sa tinatawag nating hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos ay maging espesipiko tayo sa kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil minsan ay may mga tao na kung saan ay kanilang tinutuligsa o nagkakaroon sila ng mga maling kritisismo o argumento laban sa immutability ng ating Panginoon nang dahil sa kanilang maling pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin pag sinabing ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga, ang kahalagahan nito naman sa atin na matutunan at linangin lalo ang karakter na ito ng Diyos o ang katangiang ito ng Diyos. Ang doktrinang ito ay kabilang sa mga pundasyon ng biblical na Kristyanismo or biblical Christianity sapagkat ang bawat aspeto ng kaligtasan ay nakasalalay dito. Kung maaaring magbago ang Diyos, maaaring mabigo ang kanyang mga pangako, maaaring mabawasan ang kanyang pag-ibig, maaaring magbago-bago ang kanyang katarungan, at maaaring baguhin niya ang kanyang tipan. Ngunit paulit-ulit na tinuturo po ng kasulatan na ang Diyos ay lubos na hindi nagbabago.
Kaya nga we can also draw assurance of salvation as we shall be tackling later on. Doon sa mga tinatawag nating mga pastoral implications ng mga katangian o ng immutability ng Diyos, we can draw and we must draw assurance of salvation sa ating pagtingin sa immutability o hindi nagbabagong kalikasan ng ating Panginoon. Isipin nyo, kung ang pagtataguyod ng Diyos ng kanyang pasya, yung kanyang pagtatakda bago palikhain ng sanlibutan, ay sa kalagitnaan ng probidensya o ng kasaysayan, ay magbago ang isip ng Diyos. Hindi ka makakakuha ng katiyakan kapag ganoon ang katangian ng ating Panginoon. Maaari kanyang biglang bitawan sa kanyang biyaya kapag ang ating Panginoon ay nagbabago. At ito'y napakahalaga na hindi nagbabago ang ating Panginoon. God is always consistent and will never change. Kaya nga, isang kahabagan na ibinibigay sa atin ito, ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos ay nagbibigay sa mga mananampalataya ng hindi nasasayang na pagtitiwala, ng nagpapatuloy na katatagan at ng wastong katiyakan at nag-uumapaw na pag-asa. Kaya hindi nasasayang ang pagtitiwala natin. Pwedeng masayang ang pagtitiwala natin sa ibang bagay, sa ibang tao, dahil nagbabago sila. Ngunit dahil hindi nagbabago ang ating Panginoon, walang naaaksayang pagtitiwala. Kaya nga lalo tayong nahihimok sa halip na tayo ay nahahadlangan, pero tayo lalong nahihimok na sa pagtingin natin sa katangiang ito ng Diyos na tayo ay magtiwala. Na magpatuloy sa katatagan sa kalagitnaan man ng iba't ibang hamon ng buhay na ating mararanasan. Bakit kasi ang mga nararanasan nating kalagayan ay hindi makapagbabago sa ating Diyos? Our circumstances will never change who God is. It may change our affections, it may change things in our life, but it doesn't mean that God would change because of that. At dahil roon, makapanghahawak tayo sa mga pangako ng Diyos, tayo ay mapapatatag ng mga bagay na ito, may wasto tayong katiyakan. Mahalaga yung salitang wasto na idugtong sa katiyakan. Dahil maaari tayong magkaroon ng maling klase ng katiyakan, lalo na sa kaligtasan. Nagiging wasto ang katiyakan pag tiningnan natin ang hindi nagbabagong katangian ng ating Panginoon, sapagkat makikita natin na hindi magbabago ang kanyang katarungan at hindi magbabago ang kanyang biyaya. At dahil rito, hindi nagbabagong ang kaligtasan ng Panginoon ay magdudulot sa isang mananampalataya na magkaroon siya ng patuloy na paglago sa ebidensya ng kanyang kaligtasan by way of progressive sanctification. Na hindi na siya pinaghaharian ng kasalanan, bagamat minananahan pa, pero sa pagpapatuloy ng buhay ng mananampalataya, ipinangako ng hindi nagbabagong Diyos na ang kanyang sinamulang gawaing mabuti sa bawat isang sumasampalataya ay kanyang gagawin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng wastong katiyakan. Wasto na hindi tayo kaagad nagkukonklusyon na pag tayo nahulog sa kasalanan ay tayo necessarily nahulog sa biyaya ng Diyos. But on the other hand, while considering that, ay hindi natin inaabuso ang biyaya ng Diyos. Shall we continue to sin so that grace may abound? By no means. Pero anong sabi? When sin abounds, grace did much more abound. Those two things becomes harmonized and will always never change because of the unchanging nature of God. And in so doing, ano man ang mangyari, tayo ay hindi lamang basta magkakaroon, sa halip tayo ay mag-uumapaw sa pag-asa. No, that's why Christians, though may temptation to despair or to lose hope, have its way to endure, and instead nagkakaroon tayo ng overflowing hope instead of despair. Now, with all that said, kailangan nating tingnan na may detalyadong pagtingin. Yun ang dahilan kung bakit natin iniisa-isa ang mga katangian ng Diyos. Pag sinabing ang Diyos ay hindi nagbabago, ibig sabihin ay itong mga bagay na to. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kalikasan in His nature. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga katangian. It's always constant. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga layunin. Pag may mga inilahad siyang layunin sa kasulatan, those purposes would always stand
regardless of how we may see things, kung paano natin tingnan ng mga bagay, at kung paano at ano ang mga bagay na ating mararanasan sa ating buhay dito sa lupa. Isa pa, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Bagamat may mga ilang paglalahad sa Biblia na tila, at gusto kong bigyan ng pansin yung salitang tila, it seems that God's mind is changing, pero it doesn't mean that God's mind is necessarily changing. Mamaya titingnan natin niyon pagdako natin sa bahaging yun ng ating pag-aaral. Ang Diyos ay hindi lumalago o lumulugso. Hindi siya kagaya ng tao na nag-grow, nag-mature, o di kaya naman nagde-decline. Minsan, ang Panginoon ay hindi ganon. He neither grows nor regresses. Why? Because He is perfect. Perfecto na siya. So wala nang kailangan maging maturidad sa Kanya, o di kaya naman hindi natin pwedeng asahan na siya ay lulugso. Hindi siya lumalago o lumulugso. At ang isa pa, ang Diyos ay hindi kailanman nagiging mas marunong, mas banal, o mas makapangyarihan sapagkat siya ay ganap na walang hanggan ang kasakdalan. Walang makakapantay sa lahat ng katangian ng Diyos. Kung gawin natin example, yung kanyang kabanalan. But it doesn't mean that His holiness is continuously growing. No. His holiness remains constant, and His holiness, ang constancy ng holiness, for example, ng Diyos is infinite. But it doesn't mean it grows even more. Hindi na kailangan mag-mature ng ating Panginoon. Otherwise, hindi natin siya pwedeng sabihing perfect, and at the same time, hindi natin siya pwedeng ituring na immutable. So sana po ay maliwanag itong mga bagay na ito. Ngayon, bilang paglilinaw, ang Diyos ay hindi tulad ng bato na walang nagiging pagkilos o walang ginagawa, tulad ng isang Diyos-Diyosan. Sa halip, siya ay walang hanggang buhay at kumikilos habang nananatiling sakdal sa kanyang kalikasan. Kasi hindi natin dapat ilarawan ng ating Panginoon sa paraang ang ginagawa nating pamantayan ng paglalarawan sa Diyos ay ang ating mga sarili. Why? In trying to describe or discern the infinite God, ay papalya lagi o laging lulugso kapag ang ginamit natin na paglalarawan ay mga limitadong nilalang. Sa ating mga limitadong nilalang, malimit nating marinig at ito'y may katotohanan na kapag hindi ka gumagalaw o kumikilos, ay wala talagang magbabago. Di ba minsan napapagsabihan natin ibang tao, paano may magbabago sa buhay mo, hindi ka naman kumikilos? Pero hindi ganoon sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya kumikilos kaya hindi siya nagbabago. No. Lagi siyang kumikilos, pero sa kanyang pagkilos, walang pagbabagong nagaganap sa kanya, bagamat lagi siyang may aktibo na pagkilos. Yun ay dapat din natin na linawin. Sabi sa Malakay 3:6, isa sa mga talata tungkol sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos, sapagkat akong Panginoon, sa ibang translation ni Yahweh, ay hindi nagbabago, kaya't kayo, mga anak ni Jacob, ay hindi napapahamak. Alam niyo po, ito'y sinasabi sa mga bayan o sa bayan, bansang Israel, sa panahon ng kanilang pagiging impenitent. Ayaw nilang magsisi, marami silang katigasan na ulo sa kanilang mga ulo at sa kanilang puso. At bagamat sila'y dumaranas at times na maraming pagdidisiplina ng ating Diyos, pero kapansin-pansin na nananatili na intact o kaya naman nananatili ang kanilang bayan. Magpanghanggang ngayon, makikita natin na bagamat hindi pa talaga kumikilala ang bansa ng Israel sa ating Panginoong Hesukristo as their Messiah, para sa kanila naghihintay pa sila ng Mesiyas, pero sa lahat ng mga bansa na noon pa lamang ancient times yung nag-e-exist na, tanging sila na lamang ang natitira. Maghanap ka ng Philistines ngayon, wala na. Di ba? Babylonians, meron pa ba? Wala na. Ano na lang narito? Israelites, mga Hudyo. Bakit kaya sila hindi napapahamak? Sabi ng Diyos, sapagkat siya ay hindi nagbabago. Mayroon siyang tipan kasi na itinaguyod sa kanila. I'm not a dispensationalist. Baka isipin na iba, dispensationalist ako. Hindi ganoon. Pero pinangahawakan natin without being dispensationalist that God has a covenant with His people. With His people sa kanyang mga tao. Kaya sila ay hindi napapahamak. Sa ating aplikasyon sa ating panahon ngayon,
Kaya meron tayong eternal security as believers, kahit minsan tayo inahuhulog sa mga katigasan ng puso at ulo, ay dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga ang punto, ang katiyakan ng mananampalataya ay nakasalalay sa hindi nababagong kalikasan ng Diyos. Nang dahil sa ako hindi nagbabago, ika ng Diyos, ang mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Ang mga mananampalataya sa panahon ngayon sa bagong tipan in application, in timely application, ay hindi mapapahamak kailanman sapagkat hindi dahil malakas o dahil perpekto ang mga naliligtas, ngunit dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. The promise of the new covenant by the unchanging God will always remain the same. Yun yung kailangan nating tandaan. James 1:17-18, inilalahad ni Santiago ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nag-iiba o nagdudulot man ng anino dahil sa pagbabago. Ipinanganak niya tayo ayon sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging mga unang bunga sa kanyang mga nilalang. Nakakatuwa na ating makita o nakakagalak na ating makita na sa pagsasabi ni Apostol Santiago sa mga sinusulatan niyang mananampalataya ng kanyang panahon patungkol sa mabuti at ganap na kaloob. Yung mga iniregalo ayon sa biyaya ng Diyos sa kanyang mga tao, in His people, makikita natin na ang Diyos ay nagregalo dahil siya hindi nag-iiba o nagbabago, at ang isa sa pinakauna niyang binanggit na mga perpekto at mabuting kaloob ay ang ating muling pagsilang. In other words, our regeneration. Verse 18, ipinanganak niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, ang kalooban ay bahagi o ang kalooban ng Diyos ay kasama sa mga hindi nagbabago sa kanyang immutability. Kaya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, which is yung tinatawag nating the means, ang agent ay Holy Spirit, the means is the Word, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng bagong pagsilang o pwede nating tawaging mabisang pagtawag, effectual calling. Kaya nga makikita natin, kaugnay ng hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos, ang bawat ganap at mabuting kaloob, lalo na ang kaligtasan, ay dulot ng Diyos sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Yun ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos sa pagkilala natin sa hindi niya nagbabagong kalikasan. Alam ko in its multiple applications or extended application, lahat ng ibinibigay ng Diyos ay talagang kasama. Yung mga common grace na ibinibigay at marami pang iba, pero lalo na ang kaligtasan. Ayun, pangunahin yun, ni-recognize ni Apostol Santiago. Isa pa, sabi sa Hebrews 13:8-9, si Jesucristo ay siya rin kahapon. Sa English translation, Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Mabuti na ang ating mga kalooban ay patatagin ng biyaya ng Diyos. At hindi na mga tuntunin tungkol sa mga pagkain. Kasi sila ay natutuksong bumalik dun sa tinatawag na Jewish dietary laws noong mga panahong ito. Wala namang pakinabang dito mga sumusunod sa mga tuntuning ito. Dito natin makikita, para maging tama rin yung ating immediate na application, pag tinitingnan natin ang mga talatang ito in Hebrews chapter 13. Si Jesucristo ay binanggit na hindi nagbabago. Diba? Si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dito, sa konteksto ng katotohanan at biyaya. Meron bang nag-e-echo sa inyong isip patungkol dito? Si John. Sabi ni John, grace and truth came through Jesus Christ. Kasi noong mga panahong ito, ay sila ay inuusig dahil sa kanilang paghawak sa katuruan patungkol sa kung sino ang tunay na si Jesucristo, na si Jesus, ang tunay na Mesiyas. Diba sila tinutokso ng mga pag-uusig na talikuran nila si Jesus? That's why the argument of the writer of Hebrews is that Christ is better. Kaya nung sinabi rito na si Kristo hindi nagbabago, yesterday, today, and forever, ito ay iniuugnay sa hindi rin nagbabagong biyaya at katotohanan ni Kristo.
Kaya ang panghimok sa verse 9 ay huwag padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Why? Because the truth that came through Jesus Christ doesn't change the same as Jesus does not change. Kaya nga, sa larangan ng pangangaral, kapag ka po nag-outline kami ng aming sermon, nilalagay namin pagkabahaging doktrina na makukuha mula sa talatang tinitingnan, ang nilalagay namin usually is timeless. Pagdating sa mga katotohanang makukuha. Why? Because Christ never changed. His truth is timeless. Therefore, at Christ is timeless. Therefore, His truth is timeless. Unchanging at any period of time. Ganun din ang biyaya ni Kristo. Kaya idinugtong sa verse 9 sa sunod na pangungusap, mabuti na ang ating mga kalooban ay patatagin ng biyaya ng Diyos. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. His grace is the same yesterday, today, and forever, and also His truth. At dahil riyan, ang biyaya niya ay hindi lang nagliligtas, kundi nagpapatatag. Again, ang kailangan ng mga mananampalatayang Hebreo nung panahong ito ay ano? Katatagan. Dahil sila ay natutokso ng talikuran ang kanilang sinumpaan na pakikiisa o pakikisama sa ating Panginoong Hesukristo upang bumalik sa mga dati nilang katuroang tinatangkilik bilang mga Hudyo. So mahalaga yon. May aplikasyon pa rin ang mga bagay na ito sa atin kapag tayo natutokso na tumalikod sa kung anumang paraan either sa katotohanan o sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Malaking tulong ang pagtanaw muli sa hindi nagbabagong nature o immutability ng ating Panginoon. Kaya nga nang dahil si Kristong di nagbabago'y dumating, nadala ang biyaya at katotohanan. Ang kanyang biyaya at katotohanan ay hindi magbabago kailanman. So we can hold and we must hold to the grace and truth that came through Jesus Christ. Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Bagamat ito ay ipinahayag through a rhetorical question, but this is actually teaching already, nagpapaalala na at nagtuturo sa mga kinakausap noon ng mga tao dito sa talatang ito na ang Diyos ay gagawin lahat ng kanyang sinabi. Bakit? Kasi hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang isip niya, therefore hindi nagbabago ang kanyang layunin, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa pagtupad sa kanyang mga naging pangako. Hindi siya magsisisi, does not repent. Repentance in the context of he does not change his mind. Diba? Ibig sabihin ng repentance is metanoia, which means to change one's mind. Ang magbago ang isip patungkol sa isang bagay. Pero usually, pag ginagamit natin repentance in the context of sin, dahil tayo sinners, dito sa paggamit ng context ng repentance sa ating Panginoon in terms of changing his mind towards his plans or promises. At hindi magbabagong isip ng ating Panginoon. Kaya nga nang dahil sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos, lahat ng kanyang inilahad na pangako ay tiyak na may katuparan. That's why whenever we are tempted either to choose a different path, to choose an easy way out, na sinful naman kung ating titinang mabuti, ay ang magiging ating wastong sandata para tayo ay hindi mahulog sa mga ganoong bagay, ay ang pagtingin sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos upang pag ating tiningnan yung kanyang mga pangako, makita natin, ito'y tutuparin ng Diyos. So I'd rather not choose yung mga tinatawag natin na mga fabricated na mga bagay para ipagpalit ang mga pangako ng Diyos sa mga bagay na ito. Yung mga tinatawag nating counterfeit na mga bagay, tila kaakit-akit at times, ngunit hindi magdudulot ng kabutihan sa atin, makatitiyak tayo, pwede tayo at makahahawak tayo ng walang pagsasayang ng pagtitiwala at endurance sa mga pangako ng Diyos dahil sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Titus 1:1-3, sabi rito mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at kanilang malaman ng katotohanan ng aakay sa kabanalan. Two things. Upang tumibay ang mga mananampalataya, kaya may ministro na ipinadala ang Diyos, at upang sila ay lumago
sa kabanalan sa pamamagitan ng katotohanan ng itinuturo. That's why doctrinal studies ought to be sanctifying and ought to be strengthening for the saints. Pero verse 2, upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa magsimula o nagsimula ang mga panahon, ay ipinangako na ng Diyos na na hindi nagsisinungaling. At sa takdang panahon na ipinahayag niya ang kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na ipinagkatiwala sa akin ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So makikita natin dito at least these three things. Yung pagpapatibay, yung kabanalan, at yung kaligtasan ng mga makikita natin dito ng mga hinirang ng Diyos ay may katiyakan. Bakit? Dahil ito'y ipinangako na bago pa lamang likhain ng Diyos ang sanlibutan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ika ni Apostol Pablo. So, ito ay may kinalaman pa rin, hindi lamang sa integridad ng Diyos, ngunit sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan. Kaya ang Diyos, makikita natin, may integridad dahil hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang isip. Kaya nga ang kaligtasan, katatagan, at kabanalan ng mga hinirang ay tiniyak ng hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Na ang avenue para dito ay ang mga katotohanan ng Diyos na kanyang inilaki or ini-invest sa banal na kasulatan. Whether it is our private exposure to the Word of God or sa public exposure by way of preaching and teaching sa mga panahong tayo ay tinuturuan o may nangangaral sa konteksto ng worship ng salita ng ating Panginoon. So there, that's why believers are expected to endure, to be strong, to be holy. Hindi lang basta maligtas, it is because it is assured by the unchanging nature of our God. Bakit ba hindi nagbabago ang kalikasan ng Diyos? Magandang tanong din yan. Bakit ba hindi nagbabago ang kalikasan niya? Una, ang Diyos ay perpekto. Kasi siya ay perfect. Anumang nagbabago ay maaaring magbago patungo sa mas mabuti o magbago patungo sa mas masama. Ngunit ang Diyos ay hindi maaaring humusay pa dahil siya ay ganap na perpekto na. Hindi rin siya maaaring bumaba o bumaba dahil ng kasakdalan na hindi maaaring masira o lumugso. Dahil dito, ang Diyos ay hindi maaaring magbago. Perfection, in other words, equals immutability. Hindi na kailangang magbago. Kasi kung mayroon pang magiging kalaguan o paglugso, hindi natin siya pwedeng tawaging perfecto. Tama ba? Kasi pagka perfecto na, wala nang kakulangan at wala nang maaari pang maging kabawasan. Dahil ang Diyos ay perfecto, siya ay hindi na nagbabago. Sabi po ni Stephen Charnock mula sa kanyang aklat, The Existence and Attributes of God, in-quote in Tagalog, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang diwa, kalikasan at mga kasakdalan. Anumang bagay na nagbabago ay hindi ganap na perpekto ng walang hanggan. So there. Anything that changes is not perfect. Sabi rin po ni Herman Bavinck from his Reformed Dogmatics Volume 2, ang Diyos ay purong pag-iral. He is pure existence. Ganap na kaganapan ng pag-iral, kaya't hindi siya maaaring magbago. He is pure existence, or His existence is pure. Pwede natin ding sabihin na ganoon. In so doing, hindi siya maaaring magbago. Ano pa? Ang Diyos ay walang hanggan. Kaya hindi na siya nagbabago. Kaya nga, isa sa mga tawag sa kanya ay Daniel. Kung natatandaan nyo, kakaaral natin nung huli. Alam ko medyo malayo yung gap between sessions. Sa kawalang hanggan ng Diyos, binanggit natin yung Book of Daniel, na isa sa mga tawag sa Panginoon ay the Ancient of Days. Nang ibig sabihin ay siya ay mas nauna pa sa mga araw. Tama ba? Nauna pa siya sa panahon. Kasi ang una niya, kasama sa mga una niyang likha ay panahon. Hindi ibig sabihin nilinaw natin na ang Diyos ay umiidad. Kasi ba Ancient of Days, mas matanda ka pa sa panahon. Hindi, yun paggamit lang ng lengguwaheng pangtao upang ating maunawaan sa ating limitadong kapasidad ang walang limitasyong Diyos. Yun ay paraan lamang
tawag dun is mga anthropomorphism, or minsan pagka-empathic yung language, anthropomorphism. Aralin natin yan na mas detalyado pagdating ng iba pa nating magiging mga talakayan. Ngayon, with that said, dahil nga ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon sa makatuwid, dahil siya'y walang hanggan, inaral din natin yun ng walang hanggan ng Diyos, hindi siya saklaw ng panahon, therefore, hindi siya nagbabago. Nagbabago ang mga nilalang dahil sila'y umiiral sa loob ng panahon. Ang Diyos ay hindi saklaw ng panahon. Pero dahil ang Diyos ay umiiral ng walang hanggan, hindi siya dumaranas ng pag-unlad o sunod-sunod na pagbabago tulad ng mga nilalang. Tayo saklaw tayo ng panahon, kaya nga lalabas ka munang sanggol, tapos 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, patuloy, tapos nag-iiba ka rin yung iyong mga physical features habang tayo ay umiidad, nag-iiba rin yung minsan yung ating mga ugali at iba pa dahil sa mga nakapaligid sa atin, dahil tayo saklaw ng panahon at ng espasyo. Pero ang Diyos dahil hindi, ay hindi nagbabago. Sabi nga ng Psalm chapter 90 verse 2, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Before everything was created, including time, from eternity to eternity, you are God. So there. Isa pa, ang Diyos ay sapat sa sarili. Aseity, in other words, sa ibang paggamit ng pananalita, siya ay self-sufficient. Wala siyang kailangan sa iba. Kaya yun, hindi siya nagbabago kasi wala naman siyang kailangan kahit kanino. Hindi kagaya natin. Tayo ay may pangangailangan bilang mga nilalang. Pagka binigyan tayo ng pangangailangan, wala tayo noon, may nagbago sa ating kalagayan. Dating wala, ngayon ay meron na. Hindi kagaya sa ating Panginoon. Dahil wala siyang kailangan sa kahit kanino, siya ay sapat sa sarili. Therefore, kasabay nito ay wala siyang maaaring maging pagbabago. Ang Diyos ay hindi umaasa sa anumang bagay na labas sa Kanya. Anumang bagay na nakadepende ay maaaring magbago. Pero dahil ang Diyos ay ganap na hindi nakadepende sa anuman o kanino man, siya ay hindi nagbabago. Acts 17:24-25, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, ang Panginoon ng langit at ng lupa, siya'y hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Kasi nga wala siyang kailangan. Gayong siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. But the opposite is true. Walang pangangailangan ng Diyos sa atin, pero tayo ay may hustong pangangailangan sa Diyos. Pero isang comfort yun sa atin, dahil sa Diyos ay hindi nagbabago, lahat ng ating pangangailangan, and I would like to emphasize the word pangangailangan, hindi yung kagustuhan. Lahat ng ating pangangailangan ay tiyak na ibibigay niya sa isang angkop na paraan, sa angkop na panahon. Yun ay kailangan natin na tandaan. Isa pa, ang Diyos ay may pagkasimplisidad. Hindi ko alam kung tama yung grammar ko ng pagtatagalog ng simplicity. Hindi ko naman din parang nahihirapan ako. Pwede ko bang gamitin yung ang Diyos ay simple? Baka ma-misinterpret. The simplicity of God doesn't mean that God is simple. Hindi nga natin siya maabot ng gusto, di ba? Unfathomable siya. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang meaning ng simplicity is simple. Ano ba ang meaning ng simplicity? Maganda, ang ginagamit ko usually ay, ginagamit ko yung opposite niya. Simple, ang simplicity, ang kanyang opposite is compounding. Ibig sabihin, ay hindi siya comprised of parts. Paliwanag natin. Ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi. Ang kanyang mga katangian ay hindi magkakahiwalay na bahagi na pinagsama-sama. Isipin nyo parang hindi mo pwedeng sabihin ng Diyos ay parang adobo, parang ganon, na pinagsama-samang suka, bawang, sorry hindi po ako magluluto, toyo, paminta, manok, ako naman pwedeng pork din, kung ano man na ano, di ba? Mantika, kung ano man. So doon makikita na ang adobo ay may mantika, ang adobo ay may toyo, ang adobo ay may suka, may kung ano man, may bawang, may paminta, upang siya'y masabi na adobo. So pwede natin siyang ilarawan sa ganung paraan. Ang Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos ay pinagsama-samang pag-ibig,
biyaya, kabanalan, at iba't iba pang katangian, hindi ganoon natin iisipin ng Diyos. God is not a result or the result of combined characteristics or attributes. Ang kanyang mga katangian hindi magkakahiwalay na bahagi na pinagsama-sama. Hindi lamang taglay ng Diyos ang kabanalan, pag-ibig o karunungan, ganito natin siya dapat sinasabi. Hindi natin sinasabi na God has holiness. Pwede naman, basta alam mo yung konteksto. Pero mas magandang sabihin, instead na sabihin, God has holiness, God has love, God has ganito, and so on. Ang mas mainam na paglalahad is ganito. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga hindi lamang taglay ng Diyos ang kabanalan, pag-ibig o karunungan, siya mismo ay kabanalan, siya mismo ay pag-ibig, siya mismo ay karunungan. Dahil ang Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi, hindi siya maaaring mabago. Isipin yung Lego. Ang Lego, pwede kang bumuo ng iba pa na forma dito dahil ano siya, pinagdugtong-dugtong o pinagsama-sama na iba't ibang bahagi. Pero ang Diyos, dahil hindi ganon, hindi siya maaaring magbago. Sa konteksto ng pinagsama-sama, it also denotes na ito ay pwedeng paghiwa-hiwalayin. Pero dahil ang Diyos ay hindi ganon, hindi siya magbabago. So, more on that sa simplicity ni God. Eventually, talakayin natin yan ng mas detalyado. So, there. Ngayon, ang hindi nababagong kalikasan ng Diyos sa kanyang mga katangian, in relation to His other characteristics or attributes, ano ba ang kahalagahan ng hindi nababagong kalikasan ng Diyos? Lalo na in relation sa atin na mga mananampalataya. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. There are oftentimes circumstances in which this is challenged sa ating mga buhay. Mapapatanong ka na lang minsan, mahal ba talaga ako ng Diyos? There are times that it happens. Now, in so doing, it is a great comfort to be reminded that God is never changing and will never change. And in being reminded of that, sa pag-alala nito, sa tuwing tayo nahahamon at tinutukso na questionin ang pag-ibig ng Diyos, tayo mapapaalahalahanan na anuman ang nangyayari sa atin, anuman ang ating karanasan, hindi ito nangangahulugan na nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa halip ito pa nga ay paglalahad, lalo na sa mga paraan o sa mga panahon na tayo ay nahihirapan. Bakit? The Lord disciplines the one whom He loves and chastises every children He receives. So hindi ito dapat maging hadlang upang ating i-doubt in any way, shape, or form ang pag-ibig ng Diyos. Ito'y bahagi pa rin ng paglalahad niya ng kanyang pag-ibig. Sabi nga ng argument ng may akda ng Hebrews ay sinong lehitimong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Diba? Assurance din siya ng salvation. Kaya nga sabi sa Jeremiah 31:3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. At ang sinabi, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Ano daw ang pag-ibig ng Panginoon? Pag sinabing walang hanggang pag-ibig, ito ba ay may pagbabago? Wala. Gaano po katagal? Ang ganda ng sinabi, walang hanggan. Diba? Iyaan ang sinasabi ng katotohanan ng Diyos. Isa lamang yan sa mga katakot-takot na pahayag sa kasulatan patungkol sa katotohanan ng hindi nagbabagong pagmamahal ng ating Panginoon. Ikalawa, ang kabanalan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. May mga tukso rin na ginagamit ng diablo sa atin na kung saan ay nahahamon yung ating pagtangan sa kabanalan ng Diyos. Siya ba talaga ay banal? Kung ang Diyos ay banal, bakit may nangyayaring masama sa kanyang sangnilikha na kung saan ay siya ang nagpapaandar o namamahala? Lalo na kapag tayo ang binagsakan ng isang hindi inaasahan na trahedya. Now in so doing, again, huwag nating tingnan ang mga kalagayan na nangyayari sa kasalukuyan o sa anumang panahon upang ating batikusin ang kabanalan ng Panginoon.
Kasama sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan ay ang kanyang hindi nagbabagong kabanalan. He remains holy. Actually, yun nga ay hindi dapat maging hadlang, ay dapat nating tingnan na bahagi ng kanyang hindi nagbabagong kabanalan. Sa kabanalan ng Diyos, kasama rito ang kanyang katarungan. Sa kabanalan ng Diyos, kasama rito na tayo ay kanyang iniligtas upang iwangis sa kanyang anak na si Jesucristo. Again, holiness is among the goal of redemption. That's why sabi ni Peter, quoting the Old Testament, because He who called you is holy, therefore be holy, because He is holy. So there, hindi nagbabago. Pag tayo dinidisiplina at nakakaranas sa mga pagdurusa, yun ay bahagi ng kabanalan ng Diyos. Kapag kami hindi mananampalataya na pinataka ng trahedya, bahagi ng kabanalan ng Diyos yun. Katarungan ng ating Panginoon. 1 Samuel chapter 2 verse 2, walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang batong gaya ng aming Diyos. Ang banal o kabanalan ng Diyos ay mananatiling hindi nagbabago. Isa pa, ang katotohanan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Kagaya ng binanggit ko kanina when I quoted Hebrews 13:8 and 9. Ano pa man ang ating ninanais, kung ito'y salungat sa katotohanan ng Diyos, lagi nating tandaan, isa sa mga paglaya sa tukso na ganoon ay panghawakan na ang katotohanan ng Diyos ay timeless. Hindi nagbabago because of time. Hindi siya nababago ng kultura at ng kahit ano pa man. Hindi siya nababago ng ating damdamin. Hindi siya nababago ng ating mga karanasan at kalagayan. The truth of God stands. The grass withers, the flower fades, but the word of the Lord, which is the truth, stands forever. Hindi siya nagbabago. Titus 1:2, upang sila magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa nagsimula ang mga panahon ay ipinangako na ng Diyos, ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Yung pangako ng Diyos ay bahagi ng kanyang katotohanan. Hindi nagbabago kailanman. Ang pahayag ng Diyos ay laging mananatili. Isa pa, ang kahabagan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ano siya lagi? Every morning. It is always new. Baka sabihin nyo, nagbabago siya dahil bago siya lagi. Hindi, yun nga ang sabi. Lagi siyang bago. So, ibig sabihin, hindi siya nagbabago kasi lagi siyang bago. Ibig sabihin, laging ang kahabagan ng Diyos ay sariwa. Yun ang kailangan nating tandaan. His mercies are always fresh. Sa mga nananaghoy, di ba ng Tagalog sa Lamentation sa Biblia? Panaghoy. Ano ibig sabihin ng panaghoy? Pwede mo siyang ilahad sa paraan ng pagluluksa. Nananaghoy. Pwede mong sabihin umaatungal, parang ganoon. Nagpapahayag ng sorrow. Pero makikita natin dito na sila na nakakaranas ng mga kahirapan ay nirecognize na ang kahabagan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Di ba, ito ay tanyag na talata sa mga Kristiyano, Lamentations 3:22-23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. His mercies never change. It never fades. It never ends. Yun ang kailangan natin na tandaan. Ngayon, dito tayo. Nagbabago ba ng isip ang Diyos? Ang short answer is hindi. Pero ipaliwanag natin. Bakit? Kasi mapapansin natin na may mga talata sa kasulatan na tila nagpapahayag ng pagbabago ng isip ng Diyos. Let's cite some examples. Genesis 6:6. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Para itong nagpapahiwatig na ang Panginoon ay nagsisisi. Sana hindi ko na lang nilalang ang mga tao. Dumako tayo sa isa pa. Exodus 32:14. Nung sinabi ni Yahweh ng ating Diyos
na kanyang lilipulin ng mga Israelita nang dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos nakiusap si Moses na ang sabi ni Moses doon ay huwag ituloy ng Panginoon itong bagay na ito. Ang sabi, hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. So may balak siyang lipulin sila, ito inilahad niya kay Moses, nakiusap si Moses, tas hindi niya itinuloy. Ang konklusyon ng iba ay ang lupit naman ni Moses, na bago niya ang isip ng Diyos. Hindi yun totoo. Kailangan nating tingnan ng may mas malalim pang pagtingin yung mga ganitong talata. Isa pa po, Jonah 3:10. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan. Kasi syempre, parurusahan niya. Pero dahil nakita niyang sila nagsisi, hindi na niya pinarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Sabi, kayo ay aking parurusahan, pero dahil sila ay nagrepent, ano nangyari? Hindi na itinuloy ng Diyos ang kanyang pagpaparusa. Ano nangyari? Siya ba ay nagbago ang isip? Ang kailangan nating tingnan bilang paglilinaw, inilalahad ng mga talatang ito ang Diyos gamit ang wikang pantao. Yung una nating tingnan. Dahil nga ang ating kaisipan ay limitado, sa wikang pantao, nakipag-communicate ang Diyos sa atin. Inilahad ng mga talatang ito ang Diyos gamit ang wikang pantao upang maunawaan ng may limitasyong tao ang kanyang mga kalooban. At walang hanggang itinakda at layunin ng Diyos ay hindi kailanman nabago maging ang anumang katangian ng Diyos. Ipaliwanag natin sa isa. Ang tinitingnan ng iba as a conclusion, on a surface level, sabihin, tingnan mo lang siya on surface. Sabihin, ang Diyos ay nagbabago ang isip. Lalo na yung mga atheist, babatikusin nila to. O kaya yung iba na biglang nahamon sa kanilang pananampalataya, maaari maging tukso sa kanila na baluktutin ang sinasabi nito. Ang inilalahad ng mga talatang ito, ng talatang ito sa Genesis 6:6, ay hindi ang pagbabago ng isip ng Diyos. Alam niyo kung ano? Ang pinapahayag nito ay ang kabanalan ng Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos at hindi nilikha ng Diyos ang tao para sa kasamaan. At nakikita ng Diyos na ang mga tao ay namumuhay, ano sabi, the imaginations of the thoughts of the human hearts are evil continually. At nung yun ay namamataan ng Panginoon, ang Panginoon ay He grieved. Pero hindi dahil siya ay nasaktan. Aralin niya natin eventually yung impossibility. Hindi ang Diyos capable of pain. Pero siya ay capable of emotions. Pero ang emotions niya are not reactions but decisions. Yun ang kailangan nating tandaan. Hindi kagaya natin. Hindi natin kontrolado ang ating emosyon, ang ating mararamdaman. Pagka biglang may sumampal sa iyo, hindi mo makokontrol na ang maramdaman mo ay mainis ka. Tama ba? Pwedeng hindi ka manampal pabalik. Ang tawag doon ay self-control or restraint. It doesn't change the fact you still felt the emotion. Tama ba? So, emotions natin, in a sense, we cannot control. What we can control is what we do with it. Tama ba? But what we feel, we cannot. Ang Panginoon, hindi siya ganon. His emotions are not reactions. His emotions are His decisions. Hindi siya naaapektuhan ng ginagawa ng tao, kung ano mang libas sa kanya, kung siya ay magpahayag ng grief, dahil ito'y desisyon ng Diyos na yun ang ipahayag na emosyon. Nakukuha niyo po ba ang pinagkaiba? Ngayon, nagpapahayag ang ating Panginoon dito, hindi ng pagbabago ng isip, ngunit ng kanyang napagdesisyon ng emosyon, dahil ang tao ay hindi niya nilikha para sa kasamaan. So, ang pinapakita nito ay hindi ang pagbabago ng isip ng Diyos, ngunit ang hindi nagbabagong kabanalan ng Diyos. Tama ba? Hindi nagbago ang isip ng Diyos dahil hindi nagbago ang kanyang kabanalan. Actually, ang ginagawa nga nito is hindi niya pinagkikreatan o nililikhaan ng pagdududa ang immutability ni God. Actually, kanyang ini-strengthen. Kasi dito natin makikita, hindi talaga nagbabago ang kabanalan ng Diyos. May nagbago ba sa kanyang layunin? Itinakda na niya bago palikhain ng sanlibutan, nalilipulin niya ang mga ito sa pamamagitan ng baha. Tama ba? Wala namang ginagawa ang Panginoon sa panahon ng kasaysayan nang hindi niya muna pinilano bago palikhain ang
sanlibutan, may nagbago ba doon? Wala. Binaha pa rin niya ang mga ito, maliban kay Noah. At saka dun sa mga pair ng animals na nakadrawing dun sa labas. Yung dinrawing nila Janeco at ng mga nakatulong niya. Yung nasa Bible ng mga animals. Yung pamilya ni Noah. So there. So walang nagbago. Dito, wala rin nagbago. Bakit? Ano ba isa sa mga layunin ng Diyos bago palikay ng sanlibutan? Makikita natin yan sa Book of Romans. May mga vessels of honor at vessels of dishonor. In a rhetorical question, sabi niya, what if God would like to what? Kanyang ipakita ang kanyang kabanalan, kanyang katarungan at ang kanyang biyaya on the one hand. Ano nangyari dito? Naging consistent sa karakter ng Diyos ang kanyang sarili, sa layunin ng Diyos na noon pa lang sinasabi na ng Diyos sa mga magsisisi o ang mga hihiling sa kanya. At saka si Moses, picture ni Christ yun eh. Anong ginagawa ni Moses? Nag-intercede siya. Ano nangyari? Nag-intercede si Moses, which is the picture of Christ, hindi nilipol ng Diyos ang mga Israelita. Nanatili ba yun sa layunin niya? Yes. So may nagbago ba? Wala. Nanatili bang banal ng Diyos? Yes. Kasi hindi naman niya totally hindi parurusahan. Ang ginawa niya is patience. Ang patience ba'y kasama sa mga katangian ng Diyos? Yes. May nagbago ba? Wala. Diba? Nanatiling intact ang kanyang katangian, nanatiling intact ang kanyang itinakda, nanatiling intact ang kanyang layunin, nanatiling intact ang kanyang pangako. Bakit? Pinangako ng Diyos na mula kay Abraham, every nations of the earth will be blessed. At siya ay magiging isang malaking bansa. Isipin niyo kung nilipol ng Panginoon talaga ang mga ito noon. Nakukuha niyo ba yung ibig sabihin? Walang nagbago. Kumilos ang Diyos, yes, pero ang kanyang pagkilos ay hindi nagbago ng kahit ano sa kanya. At maging dito sa Jonah chapter 3 verse 10, ganun din ang case. Ito lamang yung mga hintil, mga taga-Nineveh. Pero dahil sila nagsisi, anong ginawa? Hindi ko na kayo paparusahan. May nagbago ba? Hindi. Bakit? Dahil sa bawat nagsisisi at sumasampalataya, bagamat ito yung Old Testament, may tiyak na kabayaran si Kristo. Wala nagbago sa hustisya ng Diyos. Tama ba? Ipinakita nga, sabi sa Romans 3, na ang Diyos ay matuwid at tagapagtuwid ng mga makasalanan. Is the just and the justifier of the ungodly. Kasi nung una daw, kinu-question ng iba, ba't nagpapatawad ng Panginoon, kagaya nila David, mga nagkasala and so on. Kasi nung panahon nila, hinihintay pa lang ang kabayaran na si Kristo. Pero nung dumating na, sabi sa Romans, inilahad ang katarungan ng Diyos. Walang nagbago, therefore, sa ating Panginoon. So pagka meron kayo makikitang passages na tila nagbabago ang isip ng Diyos, think again. Nagbabago ba talaga? At pag tinignan natin yung ibang talata, because we have to interpret Scripture with Scripture, makikita natin hindi pala talaga ang Diyos nagbabago. So there. Ngayon, ano yung aplikasyon ng hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos naman sa buhay nating mga mananampalataya? Kagaya na banggit ko kanina, katiyakan ng kaligtasan, kabanalan, at mararanasang kahustuhan. Nagsama-sama na natin yan. May assurance ka ng salvation, assurance ng sanctification, assurance ng glorification. Yung tatlong yon. Hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin yun. Hindi ko nababasahin for the sake of time. Alam nyo na naman yan. Romans 8:28-30. All things work together for good to those whom the Lord calls according to His own purposes na nagmamahal sa Kanya. Bakit sila ay ginagamit ng Diyos lahat ng mga pagkakataon ngayon upang tayo i-sanctify, hulmahin sa wangis ni Kristo dahil ito yung golden chain. Tama ba? Ngayon, dahil may ganito at hindi nagbabago ang Diyos, mananatili yan. Ano man ang mangyari. So therefore, secured ang justification mo, secured na lalago ka sa kabanalan, secured na huhustuin ka. Kaya nga walang carnal Christian, and so on. Walang justification by works. Yun yung mga bagay na kailangan natin tingnan. At kaya may assurance of resurrection because of the unchanging nature of God. Ito pa, katatagan sa pagdurusa. Sabi sa Hebrews 6:17-20, hindi ko na rin babasahin, pero pwede niyong basahin sa inyong mga sariling oras just for the sake of time. Makikita natin yung paulit-ulit na sinasabi
na dahil ang Diyos ay nangako at hindi kailanman magbabago. Yung sumpa dito, hindi curse ha. Ang sumpa dito yung panata. Di ba? Vow. He made an oath. Yun yung ibig sabihin ng sumpa dito. Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, verse 18, tungkol sa dalawang bagay na ito. Ano yung dalawang bagay? Ang kanyang pangako at sumpa. His promise and His oath. At dahil dito, magkaroon daw tayo ng lakas ng loob. Bakit tayo'y nakatagpo ng kanlungan sa ating Diyos na mananatili ang kanyang mga pangako at sumpa or oath dahil siya ay hindi nagbabago. Dahil ito, taglay natin ng pag-asa bilang tiyak at matibay na angkla ng ating kaluluwa. So sana maliwanag itong mga bagay na ito. Tapos ibinaliksan, person and work of Christ. Doon ay nauna nang pumasok si Jesus alang-alang sa atin. Parang yung argument sa Romans 8, hindi nga nag-alinlangan ng Diyos, ibigay ang kanyang sariling anak eh. Di ba ganun? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He also not graciously provide us all things? That's the argument still. Hindi nagbabago ang pangako ng Diyos. Kaya may katatagan tayo sa panahon ng pagdurusa. Isa pa, pagsidhi sa pananalangin. Ang iba, ginagamit ito na dahilan upang wag nang manalangin. Ito kasi ang problema. Ang pananalangin kasi usually sa ibang mga Kristiyano ay paraan lang ng paghiling. Mananalangin lang pag may hinihiling. Hindi ganoon. Huwag nating gawing limitasyon na ang ating panalangin ay mananalangin lamang tayo pag mayroon tayong hinihiling. Ang sabihin tuloy ng iba, hindi lang ako mananalangin kasi may hihingin. Ay hindi naman magbabago ang isip ng Diyos. Kung ano ang kanyang itinakda na, ayun naman din ang kanyang ibibigay. Na ngayon, may wasto na sanang diwa, may mali lamang na pagtingin o pagtrato. Ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos ay lalong nagpapasidhi dapat sa ating pananalangin. Why? Dahil kasama sa mga ipinangako ng Diyos na hindi magbabago dahil sa kanyang hindi nagbabagong kalikasan, na siya ay laging makikisama sa atin. Approach prayer as a means of fellowship with God. At lalo kang mag-aalab sa pananalangin. Magiging sandata ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos na sa halip na maging hadlang sa iyong pananalangin, ay ito'y mas lalong magpapaningas ng ating buhay. Pananalangin. Because you always want to fellowship with Him. If you are a genuine believer of the Lord. Psalm 145:18, tingnan nyo. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Ano ba sinabi ng Panginoon naman sa paghiling? Don't get me wrong, baka naman pag nanalangin kayo, hindi na kayo humiling sa Diyos. Sabi, humiling tayo. You ask not, that's why you receive not. Hindi naman yung pinagbabawal. Ang sinasabi ko lang, wag lang yun ang maging layunin ng pananalangin. Pero ang pinakapangunahing layunin ay pakikisama. Dahil siya'y nangakong malapit siya sa lahat ng sa kanya'y nananawagan, pero yung sa mga tumatawag sa kanya sa katotohanan. Ano bang sinabi ng Panginoon na hindi magbabago? If you ask anything, ito kasi yung natatanggal doon sa if you ask anything, ano yon? According to my will. Consider that receive. Isa-alang-alang mo, natanggap mo na ang iyong hiniling. Kung ikaw ay hihiling sa panalangin ng naaayon sa kalooban ng Diyos. O dapat magpasidhi lalo yun ang ating pananalangin. Kailangan nating tingnan na sa ating pananalangin tayo nananalangin ayon sa katotohanan ng Diyos. Hindi ayon sa ating kagustuhan lamang. Na ang Panginoon ay parang genie, give me 3 wishes and your wish is my command. Kung hiling man tayo, sana ating laging hinihiling sa panalangin ay ang pakikisama ng Diyos sa atin. At isa pa, sa pagtingin natin sa hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos, mas lalo tayong naghahangad na sumamba. Bakit? Because in relation to everything about God, His character na pinaparanas lagi sa atin, His promises na may katiyakan laging magaganap, and many more, which is those things ay sinabi rin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti upang ang ating mga buhay ay para sa Kanyang ikaluluwalhati, all the more that it will encourage us at magbibigay sa atin ng masidhing paghahangad na sumamba
sa Kanya, to worship Him. Magiging matinding bigat sa iyong kalooban ang libanan, ang pagsamba sa ating Panginoon. Kung naiintindihan natin ng may paglalim pa ang hindi nagbabagong kalikasan ng ating Panginoon. Psalm 107:1, o magpasalamat kayo sa Panginoon. Tandaan nyo, salmo ito ay inaawit saan? Sa pagsamba. Tama ba? O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. In other words, ang kanyang tapat na pag-ibig ay hindi nagbabago. Anong panawagan in light of that? Magpasalamat. Sumamba sa madaling salita, magpapuri sapagkat siya'y mabuti. Kaya nga ang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos ay isa sa pinakamalaking kaaliwan sa isang mananampalataya. It's a great comfort for us. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang mga pangako ay hindi maaaring mabigo. Yun yung una. Ang kanyang tipan ay hindi maaaring gumuho. Ang kanyang anak ay nananatiling ganap na tagapagligtas. He remains to be the perfect Savior. Ang kanyang awa ay nananatili magpakailanman. Kaya nga ang pag-asa ng mananampalataya ay hindi nakasalalay sa sariling lakas, kundi sa walang hanggang hindi nagbabagong kalikasan ng Diyos. Sana ito'y ating makuha. For many, alam na natin itong mga bagay na ito, pero it doesn't hurt to be reminded. It never hurts to be reminded about these things. Kailangan tayo mapaalalahanan dahil laging nasusubok ang ating buhay pananampalataya sa iba't ibang panahon. Maaaring kayo nasusubok ngayon sa inyong sariling personal na lakad sa pananampalataya. Sana maging kaaliwan sa inyo, sa atin, ang muli nating pagtingin sa hindi nagbabagong kalikasan ng ating Panginoon. When everything else is constantly changing, God never does. Kaya may matibay tayong angkla ng ating mga kaluluwa. Dito ko po tinatapos yung ating talakayan about the immutability of God, the God who does not change. Kahit alam natin marami pa tayong pwedeng talakayin tungkol dito, hanggang dito lang muna. So any questions or clarifications or insights that you would like to share? This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.